multipurpose ang gamit. Subject, pwede itong grading sheet, pwede mong gawing composition notebook. Depende po ang level sa purpose ng notebook. Then tabbing sa follow. Ganun din po ang concept nitong digital notebook. Type natin ang address sa URL browser. Download natin ang offline app para pwede nating gawin or i-design ang notebook natin offline. Magsisynchronize po yan pag naka-online. Choose create notebook. Then type natin ang pangalan ng notebook. Sundan lang po ninyo ang lumalabas na questions. Then click next button hanggang ma-create ang notebook. Pagkatapos, click ang Open in OneNote Online. Sa left section ng screen, makikita mo ang isang drop-down list ng mga notebooks kung marami. Then sa baba nito ay mga tabs naman. Categorize as collaboration space, content library, and teachers only. Click muna natin sa content library para magpakita ang tab nito. I-click natin sa first tab ng content library bago natin i-click ang add section command sa taas or sa baba. Type ang label ng tab pati ang label ng page. Then press enter. Unlimited po ang pag-add ng page kaya mas maganda na i-separate natin ang activities by date. Click natin ang add section again para create tayo ng performance task na tab. Level natin ang page ng drama script. Role playing. Bago po natin i-click ang add section, importante po na select muna natin ang isang tab kung saan natin ilalagay yung tab na ma-create. Yan, so meron na tayong performance task, tab, periodical test, written quiz. Magdagdag tayo ng isa pang tab, module. Or pwede natin gawing math module para by subject area. Right click and then rename. And then yung page nito gawin nating quarter 1, quarter 2, rename, then press enter. Gawa ulit tayo ng isa pang tab for homework. Then mas maganda na ang page nito ay start ng homework hanggang sa submission ng homework para makita agad kung ano ang duration ng homework. Click na natin ang collaboration space para magpakita yung tab nito. Then gawa tayo ng tab for drama script, another tab for role playing, then create tayo ng another tab for video making. Then yung pages nito is by date. Page na by date. And another tab for remedial class. And another tab for whiteboard. Mas maganda po na i-organize ang tabbings. Then add natin ang student. Pwedeng gawa kayo ng list separated by semicolon. List of emails separated by semicolon. Then i-paste nyo as one doon sa add student option.